mga kabakal, good day po. So, may panibago po tayong video ngayon. So, ang video na ito is disassemble and assemble ng TAC Ultra. Okay, clear muna natin. Ayan, so clear. So, TAC Ultra caliber 45 FS, no? Ito yung military issue. So, gagawin natin dito is disassemble and assemble natin. And then, mga kabakal, while disassembling, no, or assembling, i-explain ko naman yung yung maraming katanungan ng mga tropa na so yung binaklas nila yung ganitong unit, no, yung TAC Ultra, nagkaroon sila ng problema nung pagbalik nila ng mga inner parts niya, like yung shear disconnector, shear spring, mangyari hindi na daw nagkakak, no, hindi nila maikak na ganito. So i-explain natin kung anong causes nun, no. So ngayon umpisahan na natin. Okay, so disassemble muna tayo, no. So gagawin natin, paghihiwalay natin tong upper part and then ito yung lower part. Okay, so ito change view muna tayo para maituto ko sa inyo to. Pagbaklas nito ng upper part tsaka ng lower part, tatanggalin natin itong slide stop. Ito yung slide stop. So dito yan sa kabila. So meron niyang kanal dito na maliit, doon nyo lang itatapat. Okay, so pag itinapat nyo na yan, ito yung tatapat nyo dito sa ito yung kanal na maliit, hindi itong malaki, itong kanal na maliit. Okay, so itatapat nyo yan dito and then ipupush nyo lang. Ay, saan na ba? Yan, so ipupush nyo lang yan. So matatanggal, aangat na siya, matatanggal na natin itong slide stop. Ayan, okay, so may hiwalay na yan. No, so una natin baklasin itong upper part. Okay, so pagbaklas ng upper part, kailangan lang natin sundutin itong recoil spring bushing, no, pababa para matanggal yung bushing. Okay, tapos i-turn nyo ito ng clockwise. Okay, yan. Okay, so alalayan nyo ito dahil tumatalsik ito. Pagka naiano nyo na itong barrel bushing, tatalsik na itong, yan, mahuhugot na. Ayan, matatanggal na itong bushing din ng bushing ng recoil spring, no? So ito yung bushing ng recoil spring. Lagay natin dito sa baba. So matatanggal na yung recoil spring. And then yung spring guide, recoil spring guide. Then after nun, ito iikot nyo lang to pakabila, no, pakabila. Yan, so pakabila para matanggal nyo itong barrel bushing. Yan, okay, tanggal na siya. Then susunod na itong barrel. Yan, so tapos na, no, yung pagbaklas ng upper, no. So dito mga kabakal, hindi na tayo masyadong magbabaklas dito kasi bibigyan natin ng importance yung laman loob, kasi maraming nagtatanong na tropa na pag binalik nila yung laman loob is nagkakaroon sila ng problema ng pagbalik. So dito tayo magko-concentrate sa lower part. Okay, so babaklasin na natin to. So ang kailangan natin tools, itong uno medya na pa ako para matanggal natin itong pin nitong mainspring housing. So papaluin lang natin yan palabas, papunta ron sa kung nakaharap na ganyan, papunta ron sa kaliwa. Okay, so kailangan lang natin ng pamukpok. Yan, may bato tayo rito. So ang technique rito mga kabakal, no, so dahil nga nagtanggal tayo ng slide na inopen hammer natin, no, para mas madali natin matanggal ito, i-hammer down lang natin itong hammer. Kasi nga kung hindi ito naka-hammer down, yung hammer strut dito is magkakaroon pa ng tension, so mahirapan natin matanggal to. So pagka nakababa ito, yung tension ng hammer strut is wala na kasi nga nakapalo na yung hammer natin. So madali na natin matatanggal itong pin na to. So, tanggalin natin. So pako lang yan. Yan, konting pokpok. Yan, so tanggal na yung pin. Yan, ito na yung pin. Yan. So pag natanggal na natin yung pin, para matanggal ito, gagawin lang natin is ikak lang natin. Makita nyo pag kinak natin, yon, umangat na ito. Yon, at nahulog na. Okay, so nahulog siya, nahulog na yung mainspring housing. And then susunod natin na babaklasin dito mga kabakal is itong
ambidextrous. Yung ambidextrous, madali lang yan. I-up down nyo lang, tapos palabas. Okay, matatanggal na yan. Then, pag natanggal na itong ambidextrous safety, susunod na matatanggal dyan, itong safety grip. Ayan, safety grip. And, syempre, nahulog na rin yung, ito yung shear spring. Ito. Dito sa shear spring, dito yung, dito na yung adjustment sa, sa trigger pull kung gusto nyo palambutin. Mamaya explain natin yan. Okay. Next natin gagawin is tatanggalin natin tong hammer. Itong hammer, tsaka itong hammer strut. So, may pin lang yan dito. Ito yan. Ito yung pin na yan. So, susundutin lang natin yan pakabila. Papunta rito sa labas. So, aangat na yan dyan. Nakikita nyo. Pag sinundot nyo yan dito, madali lang yan. Aangat na siyang ganyan. Yan. Nakita nyo. Okay. So, hugutin nyo lang yan. Matatanggal nyo na itong hammer. So, tanggal na yung hammer, no? Pag natanggal yung hammer, may isa pang pin ulit yan dito, which is ito. Yan. Okay, so mga kabakal, so para matanggal itong pin na to, itong pin na to, ito yung naghahawak ng disconnector tsaka shear, no? So, iikot natin yan dito sa kabila. Yan, ito siya. Yan, itong pin na yan. Yan, ito. So, para matanggal yung pin, kailangan tanggalin muna natin tong hand grip niya. Okay? Tanggalin lang natin siya. Kailangan lang natin dito ng flat screw. Ang problema rito sa flat screw is ayaw niyang umikot. Ayan. Buti na lang natanggal natin. Okay. Ayan. Ikot-ikot lang. Mekos-mekos lang. Mga kabakal, ha. Ayan. So, pagka natanggal na natin yung dalawang screw dito, may matatanggal na natin to. Ayan. So, tanggal na. So, ganun din, kagaya nung pagtanggal ng pin ng hammer is tutulak lang natin yan dito. Tutulak lang natin yan papunta rin sa kabila para mahugot. Okay. So, ayan ha. O, ayan. Kita nyo umaangat. Ayan o. Pakita natin. Ayan. Pag tinusok nyo yan dito sa kabilang side, dito lang aangat yan sa kabila. Ayan. Ayan. Nakita nyo umangat. Ayan o. Okay. So, hugutin nyo lang yan. Pag nahugot nyo ito, mahuhulog na yung shear tsaka disconnector. Ayan. Ito na yan. So, dito ko na-explain yung kung bakit sila nagkakamali, no? Bakit sila nagkakamali. Basically, mga kabakal nito, no? Ang itsura ng disconnector sa loob tsaka ng shear is dapat ganito. Ganito ang upo. Ayan, ganyan. Ayan, explain ko na lang na para madali. Ayan, ganyan po dapat ang itsura niyan. Okay? So, itong shear, kadalasan, nagkakamali sila ng kabit, no? Itong shear, no? Kasi nga, itong gitna, ang purpose nito is dito dapat sa disconnector. So, tanggalin ko muna yun, no? Dito yan sa disconnector. So, kailangan itong gitna is nakapatong na ganyan. Kita nyo ba? Ayan. Nakaganyan siya. Ganyan po ang itsura niya, no? Sa loob. Ayan, nakaganyan siya. And then, itong shear, ito naman shear, kung nakapatong siya rito, ayan, nakaganyan. Ayan, dapat ganyan ang itsura. Ayan. Ganyan po ang itsura niyan. Okay? Ipo-focus lang natin para luminaw siya ng konti. Okay. Ayan. Ganyan na. Kita nyo ba? Ayan. Ganyan dapat ang itsura, nakapatong. So, para mas maintindihan pa, itong mahaba na ito, ayan, dapat yan nakapatong yan dito sa pinaka, yan, kikita nyo yung makintab na yan, kumikintab-kintab na yan dito sa, kung nakaano ito, yan, yung makintab na yan. Itong mahaba na ito, yan, yung tinuturo ko na ito, dapat nakapatong siya na ganyan. Diyan, yan. Ganyan ang itsura niyan, mga kabakal. Yan. Kita nyo ba? Yan. Yan. Kita nyo? O, kikita nyo kasi itong kabila, wala siyang gasgas. Ito lang yung kabilang may gasgas. So, ibig sabihin, ito lang yung nakapatong dito sa side na yan. No? Kadalasan yan, mga kabakal, kaya minsan, bakit binaklas namin, hindi namin maika kasi kadalasan, ito, umiilalim dito. No?
umiilalim. Yan, ganyan ang patong niyan. So umiilalim. Yan. So hindi siya naka-hook dito sa shear. Itong shear spring hindi naka-hook dito sa shear, kaya hindi nila maikak, no? O kaya minsan pumapalo ng kusa yung ano, and then yan, dito, yan, pag nakaganyan. And then tapos ito namang disconnector, ganun din, no? Hindi nyo rin maikakak yung kasi kaya nga disconnector yung tawag rito, kasi siya yung taga-disconnect in every shot na gagawin nyo. So nakaganyan yan dapat. Yan, nakadikit, no? Nakadikit. Yan. Kita nyo ba? Yan. So nakadikit siya na ganyan. Ganyan ang itsura niyan sa loob. Kailangan. Yan. Ganito po ang itsura niyan. Nakapatong siyang ganyan. Etong shear nakapatong dito sa disconnector. Okay? So pagka nakaganyan po, kakadalasan kasi isa ring ano, kagaya nung may pinakita sa akin na itong shear niya, itong gitna, no, masyadong unat na unat sa labas, no. Na pagkabit niya ron, hindi niya namalaya na hindi na pala umaabot yung ito nga, yung gitna para dito sa disconnector, hindi na umaabot dito. So ito mangyari nito, naka-down lang siya. No, mamaya i-explain ko naman kung ano yung tamang ano, yung kung malaman nyo kung tumatama talaga ito dito, no? So mamaya pagka-assemble natin. Okay? So nga susunod natin babaklasin itong magazine release, no? So pag ano ng magazine release, okay, kailangan ipihitin nyo lang ng counterclockwise. Tapos pag habang pinipit nyo ng counterclockwise, dahan-dahan nyo ring i-push yung safety para mag-unlock siya. Ayan, so nag-unlock na siya, tanggal na yung magazine release. Pagka natanggal nyo na itong magazine release button, pwede nyo nang mahugot itong trigger. Okay, ba tayo mahugot yung trigger? Aha. Okay, kaya pala. Okay, kailangan din tanggalin itong ano niya, tawag dito, itong grip niya, kasi nakaharang. Oops, mahal yung ano na yan, dahan-dahan lang. Okay, so kailangan natin tanggalin itong grip, yung plastic grip. Okay, so tanggal na natin yung plastic grip. So mahugot na natin itong trigger niya. So yan lang naman. Okay, ang pagbalik mga kabakal, ganun pa rin. Kung ano yung unang huling tinanggal natin, first in, last out, no? Tama ba? Last out, first in, no? Last out, first in. Ito yung huli natin tinanggal, ito yung una nating ibabalik. So assemble na tayo mga kabakal, ha? So natanggal naman na natin lahat, wala naman na tayo ibang babaklasin dito. So balik na natin. So last out, first in. So ito yung huling tinanggal natin, ito yung babalik natin. Okay, yung trigger. Yan, pagbalik ng trigger, susunod natin yung magazine release button. So pagkabit ng magazine release button, ganun pa rin kung paano natin tinanggal, is ganun pa rin. So medyo ipupush lang natin, tapos kanina counterclockwise, ngayon clockwise naman na, no? Balik-balik lang yan. Nasa na? Okay, ayun. Yan. So pitin natin ng clockwise. Yon, nakita nyo nag-click. Narinig nyo pala, narinig nyo nag-click. Okay, so balik na yung tawag dito, nakabalik na yung magazine release button. So ang next natin ikakabit mga kabakal ay yung shear tsaka disconnector. Okay, so ang pagkabit ng shear tsaka disconnector, ang technique naman dito mga kabakal is pagpapatungin nyo na siyang ganyan. So ganito ang itsura niya na pagkabalik, kasi baka yung iba kaya ayaw mag-click, ayaw mag-cock nung binaklas namin, kasi baka baliktad din ito, no? No, kailangan ganito po ang itsura niyan. So ito yung disconnector. Yan, yung flat side na to, yung flat side naka-harap, naka-down, no? So naka-down, okay? Itong shear, no? Nakaganyan po ang itsura niyan. Yan. Ganyan po ang itsura niyan, okay? Kasi nga ang function nito, kung lalagyan natin to ng pin dito, so lagyan muna natin ng pin, explain ko na rin. Okay? Ito yung hammer. Yan, ito yung hammer. Yan, dapat ganyan na itsura niyan mga kabakal. Yan. Ito yung half cock,
Tapos ito yung full. Yan, dito nakaganyan siya. Pag kinalabit natin yan, kakalas to. Pak, tapos bigla siyang papalo papunta ron. Ayan, ganyan. So ito yung shear ang nagdadala. No, ito yung shear ang nagko-control netong hammer natin. Yan, diyan naka-hook yan, nakaganyan. So pag baliktad ito, hindi nyo talaga, pag baliktad itong shear, for example, baliktarin natin baliktarin natin yung shear na ganyan, wala siyang mahuhukan. Although ito, pag inano mo, papasok din yung pin na ito Yan, kaya lang baliktad, no? So walang kakapitan tong ano, kaya kahit anong gawin yung kak, hindi nyo maikakak yan kasi baliktad yung shear nyo na baka baliktad. So baka isa rin yun ang dahilan. Kaya nung sabi nyo binaklas, ayaw magkak kasi baka baliktad itong shear nyo. So ito ang tamang pagkabit ng shear. Yan, ganyan, natandaan nyo ito mga kabakal. Ayan, itong disconnector, yung flat side nya nandito sa ilalim, nasa baba. And then itong shear, itong pinaka baso-baso niya is nakapatong na ganyan. Yan, ganyan ang itsura niyan. Tandaan niyo mabuti mga kabakal. Ayan, nakikita niyo ba? Yan. And then pag nakaganyan na, ang technique niyan, i-shoot niyo yan dito yan kasi ang disconnector mga kabakal is dito po nakalagay itong butas na yan. So gagawin nyo, i-shoot nyo na siya dito para mas madali, no? Para may guide kayo. Ayan, guide. Tapos ipapatong nyo yung flat side nya doon sa, ayan, nakita nyo na ito na yung disconnector. Nakikita nyo na, ito na yung disconnector. Ayan, Tapos yung flat side nya, ayan, ito yung flat side nya is nakapatong naman dito sa, sana mag-focus. Ayaw mag-focus ng camera ko Ayan. Yung flat side niya yung disconnector, yung flat side niya nakapatong naman dun sa trigger natin, which is ito yan. Igagalaw-galawin natin yan. Kita niyo ba? Ayan. Okay. So pagka naiano natin yan, babalik natin yung pin. So yung pin naman nito mga kabakal, kung dito nyo tinanggal galing sa kaliwa, dito nyo rin lang din yun sa kaliwa, no? Hindi pwede natin dito yan kasi dito nyo sinundot no? So dapat dito lang sa tong kaliwa kasi dito sa side no? Nakaharap yan dito sa inyo, dito yan sa kaliwa. Okay? So ang technique niyan, para maitapat, iaangat nyo lang ng konti itong trigger para umangat ng konti at tumapat yung butas. Yan, angat nyo. Tapos sabay pinupush nyo rin ito. Okay? Ayan. Yun. Tapos yan, may babalik nyo na yung ganyan. Para ma-assure nyo, itaktak nyo ng ganyan. Yan. So okay na. Yan yung technique dyan, no? Kasi para hindi nyo na inaangat. So sabay, simultaneous, iangat nyo ng konti ito, tapos pinupush nyo yung pin dito. Okay? Para maibalik yung shear tsaka disconnector. So, next na natin itong trigger. Yan, trigger. Ganun din, ito, madali lang to. Itapat nyo lang yung butas. Yan, dito. Yan, ito yung trigger. Yung butas siya, diba? Yan, tapat nyo lang. Yun, no? Okay, pagka nakatapat na, balik nyo na yung pin. Okay, ganun lang kasimple. Okay? So, dito pa lang mga kabakal, malalaman nyo na kung tama yung, yung pagkakabit nyo. Kasi, pagka kinak nyo yan dito, tapos, i-press nyo ito, yan, naglalak na yan sa ganyan. Tapos bitawan nyo, yan, ayan, nakikita nyo. Press nyo ito, tapos, yan, naglalak siya. Ibig sabihin, tama yung kabit natin ng shear tsaka disconnector, okay? So, dyan pa lang malaman natin na tama yung pagkabit, okay? So, next natin gagawin, itong gagawin natin, no? Yun yung mga yung pagbalik nito. So may guide yan dito, yung guide. Kikita nyo yung guide, yung kanal. Yan, ito yung kanal. So tapos parang may pinaka-hook siya rito. Yan, pataob siya, no? Pataob. So kagaya na nga sinabi ko, itong pinakamahaba nakapatong yan doon dapat sa shear, no? Andito. Yan, kikita nyo pa ba? Yan yung may gas-gas na yan, no? Yan yung gas-gas na yan. Diyan yung ipapatong. And then yung gitna dapat na andito sa disconnector. Okay? So lagay natin. Okay. So
Itong lalagay ko, ang gagawin natin dito mga kabakal, ito yung gagawin natin na yung sinasabi ko nga na salisi, no, salisi. Hindi natin ipapatong properly dun sa shear, yung pinaka shear, pero ang nakapatong lang dito is yung disconnector. Okay, so yung shear mali ang balik natin. So tingnan natin kung ano magiging resulta nito, no. Yan, babalik muna natin. Okay, so balik, kalabit, yun, no? Titignan natin kung ano yung magiging resulta, kasi malamang ito yung naging sakit nung sa tropa na nagtatanong nung hindi nila bakit hindi daw nila maikak. Okay. So yun, so yung ginawa natin, hindi natin binalik ng maayos yung shear, no. Nakapatong yung shear dun sa shear spring. So tingnan natin kung magkakak siya. Ayun, nakikita nyo, ayaw. Palo pa po. Ayun, ayaw niya magkak. Nakuha nyo? Kasi nga, mali yung kabit natin. Mali. Ang nangyari, yung shear spring nasa ilalim ng shear. Okay? Kaya ayaw niya magkak. Ayan, hindi magkakak yan. Okay? So, gagawin natin, i-correct natin, mga kabakal, tatanggalin natin. Kasi nga, mali yung kabit ng shear spring. Mali yung kabit ng shear spring. Okay? Kasi ito, yung itong pinakamahaba is umilalim dun sa shear na kaninang ini-explain ko. Okay, ngayon gagawin natin, ipa-properly na natin. Okay? So kailangan nakapatong siya ron sa shear. Ayun. So pag nakapatong na siya sa shear, ayan, nakikita niyo itsura. Ayan, ganyan dapat, no? Yung kanina nakailalim, no? Tataas ko lang tong hammer strut. Yan, ganyan dapat ang itsura niyan, mga kabakal. Yan, nakapatong. Itong pinakamahaba na yan, nakapatong siya. Kanina nandun siya sa ilalim, nilagay natin siya sa ilalim ng shear. Okay? So ngayon, gagawin natin, ikakak natin siya. Yan. So, ikak nyo, yun. So ibig sabihin, malamang yun lang naging dahilan niyan kaya bakit ayaw magpumalo. Mali kayo ng kabit o balik nung shear spring dito sa natin, sa mali lang kayo ng kabit ng shear spring. Okay, so kaya ayaw magkak. Okay, so nagkakak na siya, okay na. So down natin, tanggalin natin. Ito yung isa rin pala, mga kabakal, no. Nakikita nyo ito yung ine-explain ko sa inyo kanina, no. Ito, isa rin to. Kikita nyo ito yung disconnector. Yan. Yan, ito yung disconnector. Kaya open hammer muna natin. Yan. Ito ho yung disconnector. Yan, ito to. Yan to. Yan, ito yung disconnector. Kailangan po, pagka pinress nyo yan, up and down po siya. Up and down. Kita ko sa inyo, okay? So, gagawin natin na adjust natin yung disconnector. Na itong disconnector is talaga nakalubog lang. Hindi siya na umaangat-angat. So, gawin natin. Baklas. Yan. Ay, mali. Yan. So, ito yung disconnector, no? Ito yung gitna. So, ang gagawin natin, i-adjust natin siya rito. Sosobrahan natin yung adjustment. Yan. Yun. Okay, yan. Ngayon, mangyari niyan, mga kabakal, ito hindi na umaabot. Itong gitna, hindi na siya aabot dun sa disconnector. So, ang disconnector natin na ito malamang is yan, nakalubog lang. So, ganito mangyayari niyan, mga kabakal, pagka nasobrahan kayo ng adjustment ng disconnector. Balik muna natin. Dali, Okay. So, sinobrahan natin yung sa disconnector. Okay. Ayan. So, balik natin itong pin temporarily. Okay, pagka yan, pagmasdan nyo, mga kabakal, kung ano magiging itsura. Yan. So, wala siyang, yan, hindi nyo yan makakalabit kasi hindi siya disconnected. Nakikita nyo yung disconnector, umaakit-akit siya kasi nga hindi siya pa disconnected. Hindi nyo makakalabit talaga yan. Kasi nga, yung disconnector is naandun, nasa ilalim, no? Kahit anong gawin mo yan, parang naka-safety parati yan. Yan, hindi nyo makakalabit yan. Magkatak siya, pero hindi nyo makakalabit kasi hindi nga na-i-disconnect. Kaya nga disconnector po yung tawag dyan. Yan, nakikita nyo? Yan, pag nasobrahan kayo ng
adjust ng disconnector, yan, nakalubog lang siya, mangyayari niyan, hindi nyo makakalabit yung pistol nyo. Okay? So, balik tayo ulit. Ayun, kailangan itaob natin yung para makalabit, para bumaba yung disconnector. So natanggalan natin yung sa disconnector, babalik natin yung sa disconnector. Okay? So itong disconnector, iunat natin, ibabalik natin siya doon sa dati. Ayan. Okay. So kailangan may play siya. Ayan, kagaya niya, may play na siya ulit. Ayan. Ayan. So ibalik na natin ulit, may play na siya ulit. So balik ulit sa dati siya, no? Balik siya ulit sa dati. Okay. Kasi may plunger tube. Okay. So naibalik na natin. Ayun. So, pwede na natin siyang i-fix. Hindi, mamaya pa pala. Kasi kailangan ng mamaya na natin i-fix. Okay. So, kak. Yan. Pag-kak mo, naibalik na natin maayos. So, makakalabit na natin yan. Yan. So, nakikita nyo yung purpose ng disconnector. Ayan, ito. So, okay na siya ulit. Naglalaro na siya ulit. So, nakakalabit na natin siya ng tama. Okay? Nakakak na natin, nakakalabit na natin ng tama. So, pag nasobrang kayo ng adjust ng disconnector, hindi na siya umaangat-angat. Ibig sabihin, hindi nyo na makakalabit yan. Okay? Okay, so balik na natin yung ambidextrous safety. Okay? Next, ang babalik natin ay yung mga grip. Ito, grip. Hand grips. Hand grips. Yan. Hand grips. Wala. Ayan. Ayaw ba? Hand grips. So, ganun lang kasimple mga kabakal, no, na sana so mga kabakal, sana na-explain ko sa inyo ng maayos, no, yung about dun sa shear spring, shear and disconnector, yung ano niya, yung functions niya. Okay? Yan. Siyempre kasama na rin yung trigger. So, yun yung tinatawag na trigger group, no, yung tatlo na yun. Shear spring, actually apat yung trigger, yung hammer pala, yung hammer, yung disconnector, hammer, disconnector, shear, tsaka shear spring. Yun po yung trigger group niya. Okay. So, binabalik lang natin tong plastic hand grip niya. And then, malapit na tayong matapos. Okay. Yan. So, okay. Nabalik na natin. Final touches, itong magazine guide, balik lang natin dito. Yun, no? So ganun pa rin, dito manggagaling sa kaliwa papunta ron sa kanan, no? Wala ko ibang bato lang ito ng pukpok kumuhala ko ng bato. Okay, so, paluin lang natin pabalik itong yung tawag dito, yung pin. Okay, so na ano na natin itong lower. So na-assemble na natin yung lower. So susunod natin assemblein is yung upper. So itong upper, ganun lang din. Sunod natin, unahin natin itong barrel, which is yan yung huli nating tinanggal. Sunod natin yung barrel bushing. Okay, dito ganyan muna ang pagkabit, no? So ulitin ko yung pagkabit ng barrel bushing. Pag ganyan muna, no? Tapos iikot nyo sa yan, dito sa side na yan. Okay? And then, kabit nyo na itong guide rod or spring guide. Sunod nyo na itong spring, recoil spring. And then, yung bushing ng recoil spring bushing. And then, ilalak nyo na siyang ganyan. Tapos, ipipress down nyo lang itong bushing ng recoil para mag-lock itong bushing ng barrel. Just like that. Okay? So, okay na. Okay. Pag after nyan, cut nyo ito. Okay? Balik nyo yung upper sa sa slide.
balik yung slide stop. Okay, pagka nakaibalik na yung slide stop, kabit lang ng ganyan. Yan. Ang hirap. Dito ako sanay. Mahirap siya dyan sa side na yan. Okay. So, yung maliit lang na kanal, doon lang natin tatapat. Ayun. So okay na. Okay. So, okay mga kabakal, okay na. So, ganun lang yung yung disassemble and assemble ng 1911 Amscore 1911 TAC Ultra High Cap FS, no? So, sana po mga kabakal, dun sa mga tropa kong nag-request dun sa mga tropa kong nag-request nung disassemble, assemble and explanation nung function nung trigger group, which is nung shear spring, disconnector, shear, and then yung hammer, no? So na-explain ko naman na kung ano yung mga probable causes ng yun nga, yung maling pagkabit, no, nung shear tsaka nung disconnector, and then pati yung shear spring. So sana po nakatulong itong video na to mga kabakal. Sa susunod po ulit na video, may you have good day, God bless, and syempre mabuhay po tayong lahat mga kabakal.